Mga bata nga po, mga kapatid. Maraming mga kapatid na natin nakasama sa hapong ito. Si kapatid na Rupert, sabi ko niya, may sekita po siya. Si Brother Daniel Fernando, may sakit na misis niya, si Sister Mylene. Kaya hindi natin siya nakasama. So ang ating pong mensahe po sa hapong ito ay isang katanungan. Bakit ang mga tao ay mapapahamak? Hindi natin pinag-uusapan rito ang anumang kapahamakan, kundi ang kaparusahan sa impyerno. Ibig sabihin, bakit maraming tao mapaparusahan sa impyerno? Yan po ang ating gustong talakayin sa hapong ito. Ang ating pong talata dito sa Mateo, chapter 4:41 hanggang Matthew 25 verse 41 verse 46. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan, na nihanda sa diablo at ng kanyang mga anghel. Verse 46. At ang mga iti mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matwid ay sa buhay na walang hanggan. Hindi na maliwanag po, mga kapatid, merong lugar ng kaparusahan, ganyan. Doon sa verse 41, kaliwa sa ating pinaniniwalaan na nakikisyan natin, na ang diablo siyang hari sa impyerno, hindi totoo yun. Siya rin ay mapaparusahan kasama ng kanyang mga anghel sa impyerno, niya. At kasama ng lahat ng mga tao na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, sila'y mapapahamak sa impyerno. Nandito po sa verse 46, ang nilalarawan bilang wala hanggang kaparusahan. Dito sa ating bansa, dati tinanggal na po yung death penalty. Ang pinakamahabang kaparusahan ay life sentence na hindi naman talagang totoong life sentence yun. Pagka kay nabilanggo na ng matagal na panahon at ikay dumating na sa katandaan, palalayay ka na mula sa bilangguan. Dahil sa premise na wala ka na magagawang kasamaan kung ikay matanda na. Kaya dito sa impyerno, ito yung walang hanggang kaparusahan. Ibig sabihin, walang hanggan. Ang isang tao na naglarawan kung gaano katagal ang walang hanggan. Ilarawan daw natin ang langgam na naglalakbay mula sa lupa patungo sa buwan. So, sa mabagal na pagtakbo ng langgam, kailan siya nakakarating sa buwan? Napakahabang panahon. So, ganun lang larawan ng walang hanggan. Walang hanggan, ito'y mahabang panahon. Ngayon lang natin makikita, maraming mga tao mapapahamak, hindi dahil ito po yung negatibong bahagi. Hindi dahil number one, kalooban ng Diyos. Sabihin, hindi kalooban ng Diyos ng sino man ay mapahamak. Tandaan natin, tayo nilalang ng Diyos. Sabihin, tayo nilalang ng Diyos sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Ginawa niya tayong kawangis niya at katulad niya. Actually, ang kamatayan, hindi rin kalooban ng Diyos. Ito yung nangyari lamang nagkasala ng ating mga magulang. Pero layo din ng Diyos, tayo mabuhay, magpakailanman kanya. Ngayon sa Matthew 18 verse 14, kaya hindi kalooban ng iyong Ama na nasa langit ng isa sa manilit na ito'y mapahamak. Sabi, hindi gusto ng Diyos. Sa pangalawang Pedro, 3 kabanata, sa 9 na talata, ganun din. Hindi kagustuhan ng Diyos na sino man ay mapahamak. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mapunta sa impyerno. Ay niyo. Sabihin, hindi tayo pupunta sa impyerno, hindi dahil yan ay gusto ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos yun. Sabihin, ilarawan natin ng isang magulang ng kanyang anak ay napariwara. Hindi niya gusto yun. Na sino man sa anak niya ay mapariwara. Anak niya yun eh. Tayong lahat ay nilalang ng Diyos. So dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9,
Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba. Kung di matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi lahat ay dumating sa pagsisisi. So may maliwanag, hindi kalooban ng Diyos yun, ng sino man ay mapahamak. Ayaw niya yun. Pero siyempre tayo binigyan ng kalayaan ng Diyos na pumili sa ating sarili. In other words, kung ikay mapapahamak, kalooban mo yun, hindi kalooban ng Diyos. May kasabihan na bakit daw matagal mamatay ang taong masama. Merong dahilan yun. At ang dahilan, sinasabi nito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maligtas sa inyo. Yun ang makikita natin. Pangalawa, walang kakayanan ang Kristo. Niligtas tayo. Hindi tayo mapapahamak dahil hindi tayo kaya ligtas ng Panginoon. Yung totoo niyan, kaya tayo ligtas ng Panginoon. Kaya siya namatay sa krus para ligtas tayo ng Panginoon. So hindi tayo mapapahamak dahil hindi tayo kaya ligtas ng ating Panginoon. Dito sa Hebrews chapter 7 verse 25, dahil dito siya'y may kakayaang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siya nabubuhay upang mamagitan para sa kanila kanya. So dito sa Hebrews 7:25, sinasabi sa atin, meron siyang kakayahan. Meron siyang kakayahan. Niligtas at sino mang lumalapit sa Diyos. Meron siyang kakayahan. Sabihin, kaya tayong iligtas na ating Panginoon. Kaya tayong iligtas. Kaya iligtas ng Panginoon. Lahat ng mga tao gusto nila. Pero tingnan niyo, yung lumalapit sa Diyos. So, meron kakayahan ng ating Panginoon. Sa Old Testament, kapag ka ang Diyos ay nakikipagkatipan sa mga tao, ang ginagamit niyang pangalan ay yung YHWH na sinasalat, Jehovah, Yahweh. Bakit yun ang ginagamit niya? Dahil sinasabi niya, palagi kong narito kanya. Sa mga tao, pwede magtago yung taong nagkaroon ka ng kasunduan eh. O pwede siyang mamatay. Pero ang Diyos palagi siya nanduroon kanya. Sa ganun din ang Panginoon dahil sa Diyos. Lagi siyang nabubuhay para mamagitan sa kanila. So, hindi mapapahamak yung mga tao dahil walang kakayahan ng Panginoon. Meron siyang kakayahan. Meron siyang kakayahan na ligtas tayo nung tayo sumampalataya, nagsisi, nagpahayag ng ating pananampalataya at nabautismohan. Kayang linisin ng dugo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Kaya pa rin linisin ng dugo ng Panginoon kapag Kristiyano na tayo. Lahat ng kasalanan, kayang patawarin at linisin ng ating Panginoon. Dito sa 1 John, chapter 1, verse 7, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan, hindi lamang sa mga Kristiyano, sa lahat ng mga tao. Sa 1 John chapter 2 verse 1 hanggang verse 2, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung sino man ay magkasala, tayo may tagapagtanggol sa harap ng Ama, siya sa Kristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong siyang libutan. Sa maliwalag na may kakayahan. Kakayahan ng Panginoon na iligtas tayo. O, sila hindi kayang maligtas. Hindi rin totoo yan. Dahil sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, kalooban ng Diyos ng lahat ay maligtas. Yun ang kalooban ng Diyos. In other words, kung pipilitin lang tayo ng Panginoon, ng Diyos na ligtas, gagawin niya sana yun. Kaya lang, meron tayong kalayaan na binigay ng Diyos. Kung pipiliin natin hindi maligtas, nasa sa atin yun. Pero dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, na ako'y bago pang Kristiyano at sumasama-sama kina Brother Manalo noon, kay Brother Gamit, dito kami nagsisimula palagi.
Pag kami nangangaral sa mga tao, itong talata na kami nagsisimula, na ano mga makabasa rito, nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Gusto ng Diyos lahat. Yan ang kanyang pagnanasa na niya. Kaya nga ang Diyos, pagka dumating ang panahon ng paghatol, at ang iba yung mapupunta sa impyerno, hindi masaya ang Diyos. Siya'y malungkot dahil ang mga bahagi o bilang ng ilan sa kanyang mga nilalang ay mapaparusahan. Dahil ang kanyang kagustuhan, lahat ay maligtas ganyan, at makaalam ng katotohanan. So, hindi sila mapaparusahan dahil hindi kaya mailigtas ng Diyos. Kaya ng Diyos. Ganyan. O ang Ebanghelyo ay kulang sa kapangyarihan. Ang Ebanghelyo ay hindi kulang sa kapangyarihan. Alam po nyo ang salitang kapangyarihan na ginamit po sa talatang ito ay katulad ng salitang dinamita. Ang katunayan, yung salitang dynamite ay galing sa salitang kapangyarihan sa Romans 1:16. Marami po salitang English na galing sa salitang Grego. Ang salitang kapangyarihan sa Romans 1:16 ay dunamis, kanya, malapit sa dynamite. Doon nila kinuha yung salitang yun. Sabi rito, sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, ulay sa Hudyo at hindi sa Grego. Ang mahalagang salita rito na dapat natin tingnan sa bawat kanya. Basta siya sumampalataya, ikay maliligtas ng Ebanghelyo kanya. So ang kanyang kaligtasan, ang kapangyarihan niya, explosive. Makapangyarihan, ibig sabihin. So hindi siya, ang Ebanghelyo kulang. Ang Diyos kailanman ay hindi siya gumawa ng isang bagay na kulang. Pagka ang Diyos ang gumagawa, siya gumagawa ng saksak na lang. So ganoon din ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan sakdan. Kaya niya ligtas ang bawat sumasampalataya. So hindi tayo kulang ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. May mga nagtuturo sa panahon natin ngayon, ganito ang paniniwala nila, ang Ebanghelyo ay kulang. Dahil tinuturo na ang magdabautismo, kinakailangan Kristiyano kanila. So kung walang Kristiyano, hindi ka maliligtas. Kung walang Kristiyano, ang Ebanghelyo, walang kapangyarihan. Kaya may Kristiyano, wala. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos, ikaliligtas. Kung nabasa mo ang Ebanghelyo, at gusto mo sundin, ikay maliligtas sapagkat yan ang kapangyarihan ng Diyos. So tuloy po natin. Bakit tayo mapapahamak? Ang tayo, sapagkat hindi sila lumapit kay Kristo. Sabihin, nandiyan lang ang ating Panginoon. Sabi nga niya, palagi siya nabubuhay. Andun lang siya, hindi siya nawawala. Makikita natin at mahanap natin ang Panginoon kung hinahanap natin siya. Kung lumalapit tayo sa Diyos, ang Panginoon, palagi siyang andyan kanya. Palagi siyang nabubuhay. Kaya nga po yung mga tao gawa ng relihiyon, patay na sila eh. O, diba, si Muhammad, patay na si Muhammad. Yung mga founder ng mga denominasyon, lahat na mga patay na eh. Maliban lang yung mga bagong itinatag. Pero ang Panginoon, binasa natin kanina, dahil dito siya may kakayahang iligtas ng lubos. Hindi lang iligtas, kanya. Iligtas ng lubos. Ang mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, yamang lagi siya nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Kanya. Palagi siya nandiyan. Kaya kung hindi mapapahamak tayo, dahil hindi tayo lumalapit, ayaw natin. Pero kung lalapit tayo sa Diyos, definitely tayo maliligtas. Dahil doon wala ating Panginoon, naghihintay sa atin. Maraming mga talata sinasabi, siya'y kumakatok kanya. At ako'y din yung pag-usap. Ang kumakatok ang Panginoon sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kapag ay pinapangalan natin ng Ebanghelyo, bagamat ang tao nagsasalita, ang Panginoon ang kumakatok kanya. Pagbuksan niyo ko. Tanggapin niyo ang aking Ebanghelyo, pag kayo maligtas kanya.
Pero kung pinagsara natin siya, hindi natin tinanggap, yun, mapapahamak ka. Wala nang ibang paraan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kapag ka nagkasala kayo sa anak ng tao kanya, pwede pa kayong patawarin. Pero pag nagkasala kayo sa Espiritu Santo, wala nang kapatawaran, ano ibig sabihin na? Hindi dahil mas makapangyari Espiritu Santo kaysa sa ating Panginoon, hindi. Kapag ka dumating ang panahon na ipinahayag ng Espiritu Santo ang buong katotohanan at hindi mo tinanggap, wala ka ng pag-asa maligtas. Samantala kung nagkasala tayo sa Panginoon, kahit sa mga tao pumatay sa ating Panginoon, nang ipinangalang Ebanghelyo sa Gawa, chapter 2, naligtas sila. Kaya yun ang pinaka-karma-dumal na kasalanan na pwede gawin ng tao. Pinatay nila ang ating Panginoon. Pero siya pinatawad sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kung hindi natin tatanggapin ang Ebanghelyo, hindi tayo lumalapit sa ating Panginoon. Dito sa John chapter 12, kapag hindi natin tinanggap ang salita ng Panginoon, ito'y katumbas na siya ating itinatakwil. Sabi rito, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita, ay meron isang umahatol sa kanya. Ang salita ng aking sinabi, ang siyang ahatol sa kanya sa huling araw. Kapag tinakwil natin ang Panginoon, hindi natin tinanggap ang Ebanghelyo, tayo ay mapapagkaka. Hindi tayo lumalapit sa ating Panginoon. Yun, pumunta tayo sa John, chapter 5, yun sa verse 40. Subalit ayaw niyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Yun ang nangyari sa mundo nung buhay ang ating Panginoon. Tandaan natin, ang ating Panginoon, nung siya'y buhay, meron siyang kapangyarihan ng patawad ng mga kasalanan. Eh siyempre, buhay pa yung tagapagpatawad. Walang pagkakaiba sa taong mayaman at may pag-aari. Bagamat, minsan gumagawa na sila ng Last Will Testament in advance. Pero habang buhay siya, pwede niyang palitan yun. Pwede niya sabihin sa kanya, sige, sa inyo yan. Sa inyo yung pag-aari ko niya kanya. At papalitan niya kay Last Will Testament. Bakit? Buhay pa siya. So, nung buhay pa ng ating Panginoon, meron siyang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. So, hindi sila lumalapit sa Panginoon o sa buhay. Ngayon sa ipatay na ang ating Panginoon, lumalapit tayo sa Panginoon sa pamagitan ng Ebanghelyo. Sa pamagitan ng salita na kanyang sinabi. Sa mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo. Yun ang paraan ng paglapit natin sa ating Panginoon. Hindi tayo lalapit, tayo mapapahama. Ayaw sumunod. Ayaw natin sumunod. Iyon ang karakter ng tao. Hindi lang sa panahon natin ngayon na mga tao pasaway. Kahit noong unang panahon. Ang mas mahilig ang tao na maniwala sa hindi totoo. Yan ang pasilin ng mga tao. Mas maniniwala sila sa mga bagay na hindi totoo. Kaysa maniwala sila sa bagay na totoo. Alam niyo, noong unang panahon, dahil may milagro, naniniwala sila doon, hindi man totoo yun. Pero ipangaral natin ng Ebanghelyo, hindi sila naniniwala. Yung pong kabalintunaan ng buhay. Mas madaling paniwalaan sa mga tao ang mga bagay na hindi totoo. Kaysa at mga tunay na bagay. Ang magliligtas sa atin ay ang Ebanghelyo. Wala nang iba. Pero bakit hindi maliligtas ang karamihan ng mga tao? Dito sa 2 Thessalonians, chapter 1, 7-9. Kayong mga pinahihirapan, ito salitang pinahihirapan, ito yung mga Kristiyano ng unang panahon. Ang mga Kristiyano ng unang panahon, sila ay pinag-uusik ng mga tao na hindi Kristiyano. Sa panahon ng mga Romano, ang mga Romano ay nag-uusik sa mga Kristiyano kanya. Sabi rito ng ni Apostle Paul, kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahan kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoon Jesus mula sa langit na kasama ng kanyang mga makapangyarihan. Na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesu Kristo.
Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusang wala hanggang pagkapusa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at wala sa kalalapihan ng kanyang kalakasan. May mga saksi ni Jehovah. Naniniwala sila ng kaparusahan ay yung sa mga saksi. Ang kaparusahan, hindi ka na mabubuhay maguli. Yun ang kaparusahan sa kanila. Ginagamit yung talatang ito. Pero sa itang pagkapusa rito, ang ibig sabihin, tayo mapaparusahan sa impyerno, hindi ka na mawawala. Nandun ka lang sa impyerno. Kaya itong mga taong ito, bakit sila pupunta sa impyerno? Sa wala hanggang kaparusahan. Anong dahilan? Dahil hindi nila kilala ang Diyos. At hindi sila sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Yesus. Kung kilala natin ang Diyos, matatakot ka at susunod ka sa Ebanghelyo para kayo makatakas sa kaparusahan. Ang mga tao kasi, kaya pagkakilala na sa Diyos, ang Diyos ay pagmamahal, so hindi niya kayang gawin na tayo parusahan. Yung magsaksi ni Juan, magaling sila. Hindi siya naniniwala na may impyerno. Dahil hindi nila kilala ang Diyos. Ang kanilang illustration, pagka binabasa natin kailang maklat, katulad daw ng magulang, hindi niya kaya pabayaan ang kanyang sanggol, gaya lang ama. Hindi rin niya tayo makakayang tingin, makita tayo na napaparusahan. Hindi totoo yan. Dahil ang Diyos ay matuwid. Kung hindi ka susunod, wala kang pagkasa kanya. So maraming mga tao ang mapaparusahan dahil hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Mga duwag. Maraming tao, may tinatawag na phobia. May mga tao may gano'n. Si Brother Raul, takot sa dugo. Si Jilly, takot sa dugo. Ako, takot sa ganun ba? Kailan ko lang nalabanan yung pagkatakot na yun. Pag nakikita ko ng gagawin, kinakalabutan ako eh. Nung pumunta kami kay na Brother Rick, nung ulang pagpunta namin kay na Brother Rick, sa Leyte. Ang kanilang CR, nakakatawa, nakakatakot. Ang kanilang CR, yung kapitbahay nila, hindi ko malaman ang dahilan. Bakit doon sa CR nila, ang boundary nila, parang kahoy na may nakikita ka, pwede ko makita. Tapos yung kailang CR, hindi ka pwede ko mapo, yung naka-flat doon sa flooring. Tapos sa taas ko, may malaking gagamba. Hindi ko alam kung gagawin ko doon sa pagkakataon na ito. Habang ikay nandoon, hindi ka siya makalumundag sa akin ka. May mga taong gano'n, may takot tayo. Pero pinag-uusapan rito, hindi gano'ng klaseng takot. Nandun na pinag-uusapan rito, ay yung mga tao na alam nila kung anong katotohanan, pero natatakot nilang gawin. May marami sa atin, sa mga ating mga kaibigan, kamag-anak, alam nilang totoo. Pag ipinangalan natin sa kanilang katotohanan, naunawa naman nila yun. Pero natatakot sila sa paanong paraan. Natatakot sila sa kanilang mga kamag-anak kung sasabihin nila. Natatakot sila sa kanilang mga kaibigan kung sasabihin nila. Natatakot sila baka sila hindi na maging kaibigan na mga kaibigan nila. O ayaw natin tumindig sa katotohanan. Yun ang tinatawag na duwag dyan. Pagkaganon ng ating paninindigan sa harapan ng Diyos, mapapahamak tayo. Ibig sabihin, ang pagsunod sa Ebanghelyo, kuminsan, hindi ba namin gawin? Dito sa Mateo chapter 10, yun ang mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, kailangan natin dalhin ang ating mag-cross kanya. Meron tayong dadalhin na cross kanya eh. Dito sa 10:38. At ang hindi nagpapasaan ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin kanya. Sabi sa akin sa bahagi natin, kung tayo Kristiyano, yung mga ibang mga tao, hindi nila kaya gawin nyo. Kaya dito'y tinatawag ng ating Panginoon sa Apokalipsis na mga duwag kanya. Sabi, kung alam natin ang totoo, kahit ano pa maging bunga ng pagsunod natin, sunod tayo. Noong unang panahon ng mga Kristiyano, sila'y pinapatay.
Pero sunod pa rin sila sa katotohanan. Sa Gawa, chapter 21, verse 8. Ngunit sa mga duwag, number 1 siya eh. Hindi naman, dahil takot ako sa gagamba, hindi ko maliligtas. Hindi naman yun. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karamaldumal, mga mamatay tao, mga mapakyapin, mga magkukulang, mga sumasama sa mga Diyos-Diyosan, sa lahat ng magsinungaling, ang kailang bahagi ay sa lawa na naglilib sa apoy at asupre na sa ikalawang kamatayan. So, huwag tayo maging duwag. Kailangan tayong tumindig sa katotohanan kayo. Mga nadaya, isa tayo nadaya. Ito malungkot. Majority na mga hindi maliligtas, sila'y nadaya. Once upon a time, kasama tayo sa bilang na yun. Dahil tayo pinalaki ng ating mga magulang, at dahil sila rin ay pinalaki ng kanilang mga magulang, and so on and so forth, ng mga Katoliko, so tayo naging mga Katoliko. Hindi tayo naging Katoliko dahil na gusto nating paniwalaan. Di ba? Napwersa tayo doon sa paniniwalang yun. Minsan, hindi na tayo nagtatanong. Dahil din ang ating nakagisnan, doon na lang tayo. So, nadaya tayo. Na hindi tayo maliligtas, basahin natin. At kung magkakayo na ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo man gumagawa ng kasamaan o lawlessness. Sila nadaya. Bigla niya sa verse 22. Sa araw na yun ay marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan gawa kami ng maraming gawang kapangyarihan. Sa kanilang kaisipan tama yung ginawa nila. Actually, hindi. So sila nadaya. So ito yung malungkot. Maaaring tayo di maliligtas dahil tayo nadaya. Parang ang nag-airport, punta ng Saudi, halimbawa, tapos pagdating mo sa airport, hindi ka nila pinapasok dahil fake pala yung papeles. Ika'y nadaya. Sakit yun. Mabuti pa yung alam mo, ika'y mapaparusahan kaysa ika'y nadaya. So marami sa mga hindi maliligtas dahil sila'y nadaya. At pinili nila na sila'y mapahama. Isa, gano'n lang tao. Pag tinuturuan natin ang Ebanghelyo, may mga matatapan na nagsasabi, hindi ako susunod yan, kanya. Kahit ako po'y maparusahan, kanila. May nagsasabi ng gano'n. Hindi ko iiwan ito ang aking pinaniniwalaan na kagisnan, kanila. Kung ito man ay pupunta sa kapamakan, dito na akong mamatay, kanila. Maraming taong gano'n. Nauusap pa yung mga pinatubo noon. Nakausap kami gano'n. Sabi niya, kung saan namatay ang aking mga magulang kanya, doon din ako mamatay kanya. At sabi namin sa kanya, kung halimbawa sa lahar ka namin, yung magulang mo, nandoon sa unahan. Susunod ka ba sa kanya? Lulundag ka sa lahat? Sabi niya, hindi. Bakit dito? Yun ang gagawin mo. Alam mo na ang mga magulang mo ay napahamak sa maling paniniwala, ba't ka susunod? Bakit pagdating sa lahar, hindi ka lulundag? Hindi sila consistent, di ba? Sa verse 90, basahin natin. Tinawagan ko langit at ang mga lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito. Na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo at ang iyong binig, ang buhay pa ikaw ay mabuhay kanya. Ito yung bago sila pumasok sa lupain ng Kanaan. Nagsalita ang Panginoon sa dalawang paraan. Kung kayo kanya ay magiging tapat sa akin, ang lupain ay mapapasa niyo magpakailanman. Pero kung kayo kanya ay magkakasala sa akin kanya, meron akong tatawagin bansa na hindi nyo alam, masalita kanya. At sasakupin nila kayo kanya. Yun ang sabi ng Panginoon. Later on, ano nangyari sa bansang Israel? Pinili nila na magkasala sa Diyos. At sumampasal sa mga Diyos-Diyosan, anong nangyari sa kanila? Sila naging alipin sa Babylon. Tulad ng sinabi ng Panginoon, dito sa Deuteronomy. Pinili nyo kanya.
Ang Diyos ay nakikiusap sa kanila. Magkatuwiranan tayo kanya. Let us reason together. Nireject nila. Bumalik kayo kanya sa mga dating landas. Na doon ang buhay. Sabi, hindi kami lalakad doon. Kung sila napahama. Ito sa Joshua, chapter 24. Ito po nung panahon na si Joshua ay matanda na. Sabihin, malapit na siya mamatay. Ito ating mababasa. Ngayon, kung ayaw niyo maglingkod sa Panginoon, ganyan, ay piliin ninyo sa araw ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, kanya sa Egypto, o ang mga Diyos na mga Moreo, ng lupain nila ay inyong tinitirahan, ngunit sa ganang akin at sa aking sangbahayan, kami maglilingkod sa Panginoon. Sa Panginoon. So, ito isang awit natin, di ba? Piliin nyo kanya kung sino yung paglilingkuran. Eh kung titignan natin kasaysayan ng bansang Israel, sila ay matikas ang ulo. Pinipili nila na lumalapas taka at sumusunod sa Diyos. Sila nagsisibalik sa kapahamakan. So ito po ang sa atin, sa mga Kristiyano. Sa ating mga Kristiyano, nakita na natin ang daan ng kaligtasan. Alam na natin yun. Kahit hindi natin alam ang Biblia, pero alam natin ang daan patungo sa langit. Alam natin yun. Ang masaklap ng totohanan, mga kapatid, kung bumabalik tayo sa ating pinanggalingan. Dito po sa Hebrews chapter 10. Ito yung tinatawag ko minsan na backslide. Bumabalik tayo doon sa ating pinanggalingan. Tayo niligtas ng Diyos mula sa kapangarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig kanya. In other words, tayo niligtas ng Panginoon mula sa kapangarihan ng kasalanan at dinala tayo sa kanyang kagilagilan sa kaliwanagan o kaligtasan. Pero sabi nito ng Diyos, ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ganun tayo. Tayo mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa pananampalataya. Ngunit kung siya tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa Kanya. Kung tayo tumalikod at pagbalik sa ating pinanggalingan. Ngunit tayo hindi kabilang sa mga umuurong, kaya sila'y napapahama, kundi kabilang sa mga may pananampalataya kaya naliligtas. Alam niyo, ibanghelyo ng ating Panginoon ay nagliligtas, hindi sa mga taong matuwid. Hindi nagliligtas sa mga taong hindi matuwid. Dahil pinatatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. So kahit na tayo Kristiyano, tayo nagkamali, pwede tayo bumalik sa katotohanan kung magsisi tayo at tayo patatawa ng Diyos. Pero yung tatalikod tayo at magbalik sa ating pinanggalingan at mabuhay sa kasalanan, ayaw ng Diyos yun. Tayo mapapahama. Eh tayo lahat nagkakabali, paminsan-minsan. Alam ng Diyos yan eh. Kaya ibinigay niya yung Ebanghelyo para pwede tayo patawarin kung tayo bigyan ng tawad at huwag na tayo bumalik doon sa pagkakasala niyo. Ito sa pangalang Pedro, chapter 2, verse 20 to verse 22. Kayo po matagal nang nag-aalaga ng aso, hindi pa namin nakita ito. Minsan, ako sa mga ugali na ng mga aso, yung kailan dumi, kinakain nila. Yung kikita natin yun. Pero itong suka at kinakain niyang muli, parang hindi pa namin nakita. Pero ito yung ugali ng mga aso. Hindi ko alam ba't gano'n. Pagka nagsuka sila, kinakain nila muli. Parang ayaw nilang may masayang kanila eh. Isahin po natin. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanglibutan, sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig. Ang huling kalagayan nila ay mas sama kaysa nung una. Totoo yun. Ano sasabihin natin sa kanila? Hindi pa nila alam. Mas madaling turuan ang isang tao walang alam sa katotohanan. Kaysa sa isang Kristiyano na alam niya yung katotohanan.
at magbalik muli kung sa kanyang pinanggalingan. Ganyan. Sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Kanya. Sa verse 22, ito sinasabi natin. Nangyari sa kanila ayon sa tunay na kamikahan. Nagbabalik muli ang aso sa kanya, sariling suka kanya. Imagine natin yun, medyo kadiri ka natin. At ito pa, at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik. Alam niyo, yung paglulublob ng baboy sa putik, hindi masama yun. Lalo na pagka mainit ang panahon. Yung mga baboy, yung mga aso, wala silang sweat glands na tulad natin na pinagpapawisan tayo pag mainit. Kaya tayo pinagpapawisan pag mainit, yun ang paraan ng katawan para tayo lumamig. Pasilin nyo, pagka pinagpawisan ka, at ikay nahanginan, nalamig. Pero yung mga aso at mga karamihan ng mga hayop, wala silang ganon. Dahil meron silang balahibo. So, ginagawa ng baboy para malamigan siya, naglulubog sa putik. Pero nililinis siya, pinaliliguan, pabalik na naman. So, yan ang sinasabi sa 2 Peter chapter 2, verse 3 to verse 22. Hindi tayo pwede magsibalik sa pinanggalingan natin dahil pupunta tayo sa napahamakan. So, ito yung mga dahilan bakit tayo ay mapapahamak. Pasilin natin, walang kaugnayan ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay maligtas. Yan ang gusto niya. Lahat ng tao na kanyang nilalang ay maligtas. Sapagkat ang ating pagkalalang ay gawa ng dakilang karunungan at pagmamahal ng Diyos. Ginawa tayong matwid. Lahat ng ating bahagi ay sakto, perfecto sa layunin natin bilang tao. Kapag kayo nagdoktor at pinag-aralan mo katawan ng tao, makikita mo na gumawa sa atin ay marunong. Dahil lahat ng bahagi ng ating katawan ay may layunin. So, magtanong kayo sa mga doktor kasi nag-aaral sila ng yung bahagi ng katawan ng tao. Anatomy, kanila. Bakit nila ginagawa yun? Para makilala nila ang bawat galaw ng katawan. At pagka kayo nagkasakit, malalaman din nila kung anong lunas yung sakit mo. Yun ang purpose nila. So makikita nila perfecto design ng tao. Dahil ang Diyos ang lumalang sa atin ay marunong at puno ng pagmamahal, huwag tayo lalangin ng Diyos. Ayaw ng Diyos na sino man sa kanyang nilalang ay mapahamak. So kung tayo mapapahamak, wala tayong dapat sasihin, kundi nga ating mga sarili. Dahil bukas yung pintuan para tayo pumasok sa langit, hindi ka pumasok. Ang malungkot, ang Panginoon mismo ang nagsabi sa atin. Dito sa Mateo chapter 7, masasana natin at pangarap natin na punong-puno ang lugar na ito kung sumasamba sa Diyos. Yan ang pangarap natin, di ba? Pero sabi ng Panginoon, kahit ang Panginoon, hindi niya nagawa yun. Nang siya'y pumunta sa lupa, ilan lamang ang naniwala sa ating Panginoon. Dito sa Matthew chapter 7, 13 verse 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon, ganyan. Sapagkat makipot ang pintuan, at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang mahanap po niyo. Hindi dahil sa mahirap na natin. Kundi ayaw nila. Ayaw nila pumasok sa pintuan na patungo sa langit, dahil mas mahirap pumasok doon. Ito yung makipot kanya, at masikip yung daan. So, mahirap dumaan doon. Kaysa doon sa maluwang na pintuan at malapad na daan. Na mas madaling pasukan ng tao patungo sa kapahamakan. Actually, mas madaling maparusahan kaysa maligtas.
Dahil kung maliligtas ka, meron kang dapat gawin. Kung wala kang gagawin, automatic, kayo mapaparusahan. Di ba? So, yun po ang magiging dahilan bakit tayo mapapahama. Ito po ang paraan para hindi tayo mapahama. Tayo makinig sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tayo sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tayo po'y magsisi at magbalik sa Diyos. Ipayag natin sa mga tao ang ating pananampalataya at tayo mabautismuhan para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yun ang bahagi ng pagpapatawad sa atin. Pagka naging Kristiyano na tayo po'y nabago sa pananampalataya at maging tapat hanggang sa araw ng ating kamatayan. At kung tayo magkamali, kailangan tayo magsisi, panalangin sa Diyos para tayo patawayan ng Diyos. Otherwise, pag hindi natin ginawa yan, alam na natin kung ano mangyari sa atin. Pupunta tayo sa impyerno. Actually, lahat ng tao, alam nila kung saan sila pupunta. Alam nila yun. Sa kanilang puso, alam nila yun. Kaya nga, maraming mga tao, pag sila'y namamatay, marami sa mga tao natatakot. Natatakot sila mamatay. Bakit? Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Unlike sa atin, alam natin ang banal sulatan. Alam natin kung saan tayo pupunta. Kung tayo di tapat, pupunta tayo sa kapamakan. Kung tayo magiging tapat, pupunta tayo sa kaligtasan. So, nasa atin ang pagpipili. Kung tayo mapapahamak, pupunta tayo sa kaparusahan, kasalanan natin yun. Hindi natin pinili ang daan patungo sa kaligtasan. So, maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Huwag natin kalimutan sa May 1, casual meeting po ng Mabalacat Church of Christ. Ano po? Saan gagawin, Brad? Anong pangalan ng resort? Yellow Bell. Madali na hanapin yan. Hindi ka na pwedeng maligaw ngayon. Pwede kang gumamit ng Google Map o kaya Waze, ganyan. Sabihin mo lang, Yellow Bell. Dadali ka na doon. Kaya kung di tayo makakarating, katulad lang ng pinag-aralan natin, ayaw natin pumunta. So ito po ang ating mensahe ito sa kapag ito'y balik natin kay Brother Raul ang paumula sa pagpapawid. Maraming salamat.